Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang at makisabay ka muna sa damdamin ng kwentong ito. I-comment mo naman kung tagasan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan ngayon. Baka kasi habang tahimik ang gabi sa lugar mo, may isang pusong tulad ni Yalina na tahimik ding lumalaban para mabuhay. At baka sa istoryang ito, may makita kang piraso ng sarili mo. Alas 3 pa lang ng madaling araw ay gising na si Yalina Vergara. Sa isang makipot na eskinita sa Tondo, sa loob ng maliit na bahay na yero ang bubong at lumang plywood and dingding, marahang bumangon ang 23 taong gulang na dalaga mula sa banig na pinaglumaan na rin ng panahon. Tahimik siyang gumalaw para hindi magising agad ang kapatid niyang si Nimuel na nakahiga sa sahig na may punit na kumot at ang inang si Mirasol na nakadapa ng bahagya sa lumang kama sa sulok. Saglit niyang hinimas ang likod ng kanyang ina. "Inay," mahina niyang bulong. "Gigising na po ako. Iinitan ko na kayo ng lugaw mamaya bago ako umalis." Bahagyang dumilat si Mirasol. Mula nang ma-stroke ito 2 taon ang nakalipas, mabagal na itong magsalita at hirap igalaw ang kaliwang bahagi ng katawan. Ngunit kahit ganon, malinaw pa rin ang pagmamahal nito sa mga mata. "Wag mo akong alalahanin," hirap na sabi nito. Napangiti si Yalina kahit masakit sa dibdib niyang marinig ang panghihina ng boses ng ina. "Kayo nga po lagi kong aalalahanin," sagot niya habang inaayos ang kumot nito. "Magpahinga lang kayo." Dumiretso siya sa munting lutuan sa gilid ng bahay at nagsalang ng tubig sa kalawangin nilang kalan. Habang hinihintay kumulo ang tubig, kinuha niya ang lumang uniforme niyang amoy sabon na hinaluan na ng permanente ng amoy usok at basura. Naningitim na ang mga manggas at kahit ilang laba, hindi na maaalis ang mga bakas ng trabaho sa tela. Pero maingat niya pa rin iyong isinuot. Parang sandata iyon sa araw-araw niyang pakikibaka. Mula sa likuran ay narinig niya ang mahinang yabag ni Nimuel. "Ate, ako na dyan," sabi ng 16 na taong gulang na binatilyo habang kinukusot ang mga mata. "Maaga ka na naman." "Maaga naman talaga ang basura," biro ni Yalina sa kamarahang ngumiti. "Ikaw, pumasok ka mamaya ng maaga, baka maliit ka na naman sa first subject." Umupo si Nimuel sa kahoy na bangkito. "Ate, may bayod na pala yung project sa science. Next week na raw deadline." Saglit na tagilan si Yalina. Hindi niya agad hinarap ang kapatid. Alam niya ang ibig sabihin noon. Panibagong gastos na naman. Ngulit sanay na siyang itago ang bigat. "Magkano?" tanong niya kunwari ay magaan. 300. Tumanggo si Yalina habang hinahalo ang lugaw. "Sige, gagawa tayo ng paraan." Napayuko si Nimuel. "Ate, pwede naman siguro akong huminto muna. Huwag mo nang uulitin yan," putol ni Yalina, bagaman malambot pa rin ng tono. "Kayo ang pag-asa ng bahay na to. Hindi ka titigil, kahit ako ang magdoble kayod." Tahimik si Nimuel. Maya-maya ay nagsalita ito sa nanginginig na tinig. "Kung buhay lang si tatay." Doon na napahinto si Yalina. Lagi iyong masakit, kahit ilang taon na ang lumipas parang sariwa pa rin. Ang ama nilang si Rodel Vergara ay dating mangangalakal ng recyclable waste at minsan ding sumasama sa hauling jobs. Isang tag-ulan, gumuho ang bahagi ng tambak sa isang dump site na pinagtatrabahuan nito. 3 oras bago siya nahukay. At nang maiuwi sa kanila, wala na ang lalaking dating nagtuturo kay Yalina kung paano mangarap kahit mahirap. Sa lamay noon, sariwa pa sa alaala ni Yalina ang sabi ng isang kapitbahay nilang tsismosa. "Mahihirapan na yung pamilya na yan, wala nang lalaki sa bahay." Ang nagsabi noon ay si Ludivina Pacheco, kapitbahay nilang mahilig makialam sa buhay ng iba at tila mas sumasaya pa kapag may kapwa na lulugmok. Hanggang ngayon, hindi nakakalimot si Yalina. "Ate," tawag ni Nimuel. Napapkirap si Yalina at ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. "Kumain ka na, bago pa tayo maabutan ng problema ng hindi pa busog." Makalipas ang ilang minuto, lumabas na siya ng bahay habang madilim pa ang kalangitan. Bitbit niya ang lumang gloves, manipis na face mask, at maliit na supot na may baon niyang tuyong pandesal. Sa tapat ng kanto ay naroon na ang truck na pag-aari ng hauling contractor na pinapasukan nila.
Nakasandal sa gilid ng sasakyan ang matangkad na lalaking si Brix Lorente, isa sa pinakamalapit niyang katrabaho. Hindi ito pala salita, pero kapag nagsalita ay laging diretsyo at may laman. Late ka ng 2 minuto, sabi ni Brix na kunwari seryoso. Hindi pa naman umaandar ang truck, balik ni Yalina. Mula sa driver's seat ay sumungaw naman si Teban Sioson, payat, maingay, at laging may baong patawa kahit mahirap ang buhay. "O yan na ang reyna ng basura," sigaw nito. "Kumpleto na kayo, pwede nang yumaman." "Kung yumayaman tayo sa basura baka may mansyon na ako sa rekto," sagot ni Yalina. Tumawa si Teban. "Tama, tapos si Brix may sariling gym, ako may sarili ng paresan." Puro kayo daldal, sabat ng matandang si Aling Sinya Buan na siyang tagasingil ng ruta at tagabantay sa attendance. "Sige na nga, umakyat na kayo, mamaya na ang pangangarap." Si Aling Sinya ang klase ng taong hindi mo tunay na kamag-anak pero pakiramdam mo'y nanay mo rin. Mahigpit ito, pero palihim na nagbabaon minsan ng saging o nilagang itlog para sa mga kasamahan kapag alam nitong gipit ang mga ito. "Aba, Yalina," sabi nito habang inaabot ang checklist. "Mukhang namayat ka na naman. Kumakain ka pa ba?" "Opo, Aling Sinya, pag may himala." "Loko ka talagang bata ka." Sumakay na sila sa truck at nagsimula ang mahabang ruta. Habang dumadaan sila sa iba't ibang barangay, nag-iiba ang amoy ng hangin. Minsan nabubulok na gulay, minsan pinaghalong plastik at tirang pagkain, minsan mabaho dahil sa ulan na humalo sa mga naipong basura sa kanal. Nakasanayan na iyon ni Yelina, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na siya nasasaktan. Sa bawat pagsalok niya ng sako, sa bawat pagtatapon ng may kaya na parang walang pakialam kung sinong magbubuhat ng kalat nila, mas lalo niyang nararamdaman ang agwat ng buhay ng mayaman at mahirap. Sa isang subdivision na sakop ng ruta nila, may isang babaeng may mamahaling robe ang lumabas ng gate habang nakapulupot ang panyo sa ilong. "Hoy, bilisan nyo nga!" Iritadong sabi nito. "Ang baho-baho nyo na, mabaho pa yung truck nyo." Napakuyom ang kamay ni Teban, pero naunahan siya ni Yalina. "Pasensya na po ma'am, kukunin na po namin agad." Pagpasok sa truck, hindi napigilan ng inis ni Teban. "Akala mo naman hindi galing sa bahay niya yung basura na yan." "Hayaan mo na," sabi ni Brix. "Hindi naman natin madadala ang pride sa palengke." Pero si Yalina ay natahimik. Sanay na siya sa ganoong tingin, parang hindi tao, parang kalat na rin. Gayunman, bawat salita ng pangmamaliit ay naiipon sa loob niya na parang maliliit na sugat na hindi nakikita. Bandang 10:00 ng umaga, dumaan sila sa junk shop ni Paul Yarcon para ibaba ang mga segregated recyclables. Lalaki si Paul na laging makintab ang buhok sa dami ng pumada at may ngiting hindi mo alam kung pangbati o panlilin lang. "O Yalina," masiglang bati nito, "ang sisipag-sipag mo talaga. Buti pa ikaw kahit mahirap mukha pa ring tao." Hindi sumagot si Yalina. Kilala niya ang tono ng mga lalaking gaya nito. Mabait lang sa ibabaw, pero may dulas ang mga mata. Sinimulan ng timbangin ni Paul ang mga sako. Maya-maya ay napansin ni Brix ang kakaibang bilang. "Sandali," sabi ni Brix. "Parang kulang ang timbang." "Kulang? Hindi ito na talaga yan." Lumapit si Yalina at tumingin sa timbaman. Hindi man siya eksperto, ilang taon na rin siyang nagbubuhat para malaman kung niloloko sila. "Kuya Paul," malamig niyang sabi, "parang mas mabigat yan po sa nakalagay." Irap si Paul. "Marunong ka na pala mayon ha?" "Hindi po sa marunong, pero pinaghirapan po namin yan." Sa likod nila ay biglang dumating ang supervisor nila si Dastan Recio. Mataba ang batawan, maingay ang boses at laging nakakunot ang noo na parang pinanganak ng galit sa mundo. "Ano na naman to?" Singal nito. "Sir," sabi ni Brix, "parang mali ang timbang." Tumingin si Dastan kay Paul, tapos kay Yalina. Halatang alam na nito ang sitwasyon, ngulit iba ang pinili nitong kampehan. "Kung ano ang timbang, yun ang tama. Huwag kayong masyadong reklamador," sabi niya. "Pero sir," tangka ni Yalina. "Anong pero?" putol nito. "Ikaw na naman. Hindi porke matino ka magtrabaho, pwede ka nang sumagot. Kung ayaw mo rito, maraming gustong pumasok kapalit mo." Natahimik ang lahat. Iyon ang isa sa mga bagay na pinakamahirap lunukin sa trabaho nila. Hindi lang bigat ng basura, kundi bigat ng pang-aabuso. Ang masakit, alam nilang may daya, pero wala silang kapangyarihang lumaban.
Isang maling salita lang, pwede silang mawalan ng kabuhayan. Muling sumakay si Yalina sa truck ng mabigat ang loob. Tahimik siya buong biyahe hanggang sa mapansin iyon ni Aling Senya. Anak, mahinang sabi ng matanda, huwag mong hahayaang mamatay ang loob mo. Napatingin si Yalina rito. Nakakapagod na po minsan, Aling Senya. Alam ko, pero tandaan mo, may mga taong ipinapanganak para sumuko. At may mga taong ipinapanganak para mabuhay kahit paulit-ulit silang ibinabagsak. Piliin mong maging pangalawa. Hindi agad sumagot si Yalina. Ngulit sa mga salitang iyon, kahit paano ay may munting apoy na muling sumiklab sa dibdib niya. Pagsapit ng tanghali, huminto sila sandali sa gilid ng kalsada para kumain. Inilabas ni Yalina ang 2 tuyong pandesal. Iyon lang ang baon niya. Nakita iyon ni Tiban, kaya agad itong lumapit. "Oh, eto," sabi nito sabay abot ng kalahating nilagang itlog. "Hati tayo." "Ayoko, sa'yo na yan." "Arte mo, kunin mo na. Baka himatayin ka pa, ako rin mahihirapan sa ruta." Napangiti si Yalina. "Salamat." Mula sa kabilang side ay nagsalita si Brix habang umiinom ng tubig. "Yalina, oh, hindi ka habang buhay dito." Napatingin siya. "Paano mo nasabi?" "Kasi hindi ganyan tumingin ng mga mata ng taong sumusuko na." Natawa siya ng bahagya, pero may kurot sa puso. Matagal na niyang gustong maniwala roon na hindi siya hanggang dito lang, na may mas maayos pang bukas, na baka isang araw hindi na basura ang hahawakan niya, kundi papeles sa opisina o libro sa paaralan o kaya'y susi ng sarili nilang bahay na hindi na inuupahan. Ngunit sa mayon, pangarap pa lang iyon. Pagsapit ng hapon, habang papauwi na ang truck at pagod na pagod ang lahat, dumaan sila sa tapat ng isang malaking billboard ng isang kumpanya sa logistics at environmental management. Nakasulat doon ang slogan tungkol sa mas malinis na kinabukasan. Sa ibaba nito ay ang larawan ng may-ari na nakasuot ng mamahaling suit, si Crisanto Valenia. Hindi naman alam ni Yalina ang buong kwento ng lalaking iyon. Hindi niya alam ang mga taong nagtataksil dito, ang malamig nitong mundo, o ang problemang unti-unting lumalamon dito sa katahimikan. Para sa kanya, isa lamang itong mukha ng mayaman sa billboard, malayo, makinis at hindi maaabot. Huminto sandali ang truck dahil sa trapiko. Tumingala si Alina sa billboard at saka napabuntong hininga. Ang layong buhay ng mga tulad nila. Bulong niya. Pero hindi niya alam, sa kabilang dulo ng lungsod, ang mismong lalaking iyon ay papasok na rin sa yugto ng buhay na sisirain ang dati niyang pananaw sa mga taong tulad ni Yalina. At habang palubog ang araw, si Yalina ay umuwi muli sa kanilang bahay na pagod ang katawan pero buhay pa rin ang loob. Handa na namang harapin ang bukas. Hindi alam na isang gabing tila ordinaryo lamang ay unti-unti nang papalapit sa pangyayaring babaguhin ang takbo ng kapalaran. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna ulit sa damdamin ng gabing ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinapakinggan. Dahil sa gabing ito, isang simpleng pahinga lamang ang hinanap ng isang dalaga. Pero kapalaran pala ang tahimik na lumapit sa kanya. Pagka-uwi ni Yalina noong hapong iyon, ramdam pa rin niya ang bigat ng katawan na parang may nakapatong na sako ng basang basura sa kanyang likod. Masakit ang kanyang mga balikat, namamanhid ang kanyang mga palad sa maghapong pagbubuhat, at bahagyang kumikirot ang kanyang sikmura dahil 2 tuyong pandesal at kalahating itilog lang ang naitawid niyang pagkain sa buong araw. Ngulit pagpasok pa lang niya sa kanilang maliit na bahay, agad niyang pinilit maging maayos ang kanyang mukha. Ayaw niyang makita ni Nemuel at ng kanyang inang Mirasol ang pagkapagod na halos ikadurog na niya. "Ate, andyan ka na!" Bungad ni Nemuel mula sa mesang kahoy na halos magkandaoga sa katandaan. May hawak itong lumang notebook at lapis. "Tinapos ko na yung reviewer ko sa science. Tignan mo nga kung maayos." Ngumiti si Yalina, kahit gusto na lamang niyang maupo at pumikit. "Mamaya, tignan ko. Uunahin ko muna si inay." Lumapit siya kay Mirasol na nakaupo sa gilid ng higaan at hirap na sinusubukang itaas ang baso ng tubig. Agad iyon sinalo ni Yalina. "Dahan-dahan lang po," malumanay niyang sabi. "Ako na." Tinitigan siya ng ina ng matagal.
Sa kamarahang nagsalita, "Pagod ka?" "Hindi po," mabilis na sagot ni Yalina, bagamang halatang halata ang antok sa kanyang mga mata. "Kaayo pa." Mula sa pintuan ay sumungaw ang kapitbahay nilang si Ludivina Pacheco. Tangan ang plastik ng pinamalengke at dala ang pamilyar na tinging mapanghusga. "Nako, Yalina," sabi nito sa mapagkunwaring mahabaging boses. "Gabi na, galing ka pa rin sa basura? Hindi ka ba nag-iisip maghanap ng ibang buhay? Bata ka pa naman." Napatingin si Nimuel pero nanatili itong tahimik. Ngumiti si Yalina ng pilit. "Hanggat ito pa ang marangal na trabaho na meron ako, dito muna tayo, Aling Ludvina." Umiling ang matanda. "Marangal nga pero hanggang kailan? Hindi ka habang buhay malakas. Isang araw, babagsak ka rin." Pagkaalis nito ay nanahimik ang loob ng bahay. Muit sa katahimikang iyon, mas lalong narinig ni Yalina ang sariling pagod. Umupo siya sa bangkito at saglit na napayuko. "Ate?" Mahinang tawag ni Nimuel. "Pasensya na sa project ko ah." Agad siyang tumuwid. "Ano ka ba? Huwag mo yang iniisip. Puro na lang tayo gagawa ng paraan." Napalunok si Yalina. Totoo naman, halos araw-araw ay ganoon ang linya nilang magkakapatid sa hihap. Gagawa ng paraan, titiisin muna, sa susunod na sweldo na, baka may himala, baka may utang na mahingan, baka may dagdag kayod. Ang sakit sa salitang baka ay hindi mo alam kung pag-asa ba iyon o panluloko sa sarili. Kinagabihan habang hinihilot niya ang mga paa ng kanyang ina at pinapakinggan si Nimuel na bumibigkas ng reviewer sa science, tumunog ang luma niyang keypad phone. Si Aling Senya ang tumatawag. "Hello po, Aling Senya? Gising ka pa?" "Opo." "May dagdag ruta mamayang gabi. Yung isang crew sa kabilang district may 2 absent. Kailangan ng 3 sasama. Kung gusto mo, pwede kang isama. May kaunting dagdag bayad." Hindi agad nakasagot si Alina. Kumikirot ang likod niya sa pag-iisip pa lang ng isa na namang biyahe. Ngulit naalala niya ang 300 project ni Nimuel, ang maintenance medicine ni Mirasol, at ang halos ubos na nilong bigas. "Anong oras po?" 10:00 ng gabi ang alis. Huminga siya ng malalim. "Sasama po ako." Pagkababa niya ng tawag ay napatingin si Nimuel. "Ate, wag na. Kanina ka pa galing sa trabaho." "Kailangan natin," maikling sagot niya. "Ako na lang kaya magbenta ulit ng sampagita sa umaga bago pumasok?" "Hindi," nang madiing sabi niya. "Ikaw ang mag-aaral. Ako ang bahala." Makalipas ang 1 oras, muli na naman siyang nagbihis ng uniforme. Pakiramdam niya ay hindi pa man lubusang naaalis sa katawan ang dumi at amoy ng maghapon, ay sasabak na naman siya sa isa pang banibagong laban. Ngunit ganun talaga ang buhay nila. Kapag mahirap ka, hindi uso ang pagod. Humihinto ka lang kapag hindi ka na talaga makahinga. Pagdating niya sa pick-up point, naroon na sina Bricks at Teban. Pareho ring napilitang sumama sa extra shift. "Akala ko lang ako desperado, kayo pala," sabi ni Teban habang inaayos ang sombrero. "Huwag ka nang maarte, may pamilya tayong binubuhay," sagot ni Bricks. Napangiti si Alina ng bahagya. Kahit paano gumagaan ang trabaho kapag kasama niya itong dalawa. "May baon ka, Bricks?" tanong ni Bricks kay Alina. Ipinakita niya ang maliit na supot. "Pandesal." "Pandesal na naman," singit ni Teban. "Aba, baka isang araw maging pandesal ka namin." "Mas okay na yun kaysa maging bobo," sagot ni Alina. Natawa si Teban. "Ay, may lakas pa palang mga asar. Sige, buhay ka pa." Umandar ang truck bandang 10:30 ng gabi. Ibang lungsod kapag 10 oras na. Sa umaga, maingay, masikip at mabilis. Pero sa gabi, may mga kalsadang tila na pag-iiwanan ng panahon. Mahahabang eskinita, madidilim na waiting shed at mga ilaw na kumukurap na parang pagad na ring mabuhay. Doon nila tinahak ang mas tahimik ngunit mas delikadong ruta papunta sa lumang transfer station na nasa gilid ng industrial na bahagi ng lungsod. Samantala, sa kabilang dulo ng Maynila, hindi rin mapakali si Crisanto Valenia. Sa loob ng malawak ngunit malamig na penthouse office, nakaupo siya sa harap ng mesa habang nakabukas ang ilang dokumento. Ngunit hindi na niya iyon binabasa.
Ang tingin niya ay nakatutok lamang sa city lights na kita sa salamin. Sa labas ng pinto, naghihintay ang fiancé niyang si Veris Tajan. Maganda, elegante, at palaging mukhang kontrolado ang lahat. Kasama nito ang pinsan niyang si Leandro Valenya at ang abogado nilang si Hernol Vivas. "Crisanto," sabi ni Veris nang makapasok, "hanggang kailan mo ba ipagpapaliban ng pirma sa acquisition documents?" Hindi agad sumagot si Crisanto. Dahan-dahan niyang itinaas ang tingin. "Bakit kayo nagmamadali?" Nagkatinginan sina Leandro at Hernol. "Dahil magandang timing," sagot ni Leandro. "Kapag nakuha natin ang consolidation agreement na yan, mas lalaki ang kontrol natin sa logistics at sanitation contracts." "Kontrol natin?" Malamig na ulit ni Crisanto. "Akala ko kontrol ng kumpanya." Natahimik sandali ang silid. Si Crisanto ay hindi tanga. Sa mga nakaraang buwan, pakiramdam niya ay may gumagalaw sa likod ng kanyang negosyo na hindi niya lubusang mahuli. May mga pirma sa kontrata na tila itinulak ng walang sapat na paliwanag. May mga padulas sa accounting, may mga kontraktor na biglang lumalapit sa board na tila may sariling agenda. At sa bawat pagkakataong magtatanang siya, laging may pader ng paliwanag na masyadong maayos para maging totoo. "Parang hindi ka na nagtitiwala," sabi ni Veris, malamig ang ngiti. "Baka dahil may dahilan," tugon ni Crisanto. Napagsinghap si Hernol. "Let's not turn this into drama." "Drama?" Tumayo si Crisanto. "May nawawalang pondo sa welfare allocations, may biglang pagtakas ng billing sa hauling contracts, may mga pangalan ng subcontractor na hindi ko kilala. At gusto niyo akong pumirma ng hindi nagtatanong?" Umigting ang panga ni Leandro. "Crisanto, masyado kang emosyonal." At yun ang pinakaayaw ni Crisanto sa lahat. Ang ginagawang kahinaan ang pagnanais niyang malaman ang totoo. "Lumabas muna kayo," mariin niyang sabi. "Crisanto!" tawag ni Veris. "Lumabas kayo." Nang maiwang mag-isa, marahas niyang mahablot ang car keys. Sa isang drawer ng mesa ay naroon ang isang itim na briefcase. Laman nito ang malaking halaga ng cash na sadyang inilaan niya para sa isang sensitibong personal na transaksyon kinabukasan. Bahagi ng plano niyang kumuha ng independent evidence laban sa ilang tao sa loob ng kumpanya. Hindi niya iyon ipinagkakatiwala sa bangko, hindi sa assistant at lalong hindi sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bitbit ang briefcase, nagmaneho siya ng walang malinaw na direksyon. Samantala, sa ruta ni Nayalina, nagsimula ng bumuhos ang ulan. "Buisit naman," reklamo ni Tiban habang sinasara ang hood ng raincoat. "Mas mabaho ang basura pag uulan." "Mas mabaho ang ugali mo," sagot ni Brix. "Pareho lang kayo," sabat ni Yalina, at kahit papaano ay nakatawa silang tatlo. Ngunit hindi biro ang biyahe. Basa ang mga sako, mas mabigat ang buhat, madulas ang kalsada at may mga aso panggala na nagkakalkal sa tumpok sa giid. Ilang beses nadulas si Tiban, habang si Yalina naman ay halos mapaupo na sa sobrang pagod. Nang marating nila ang huling collection point malapit sa lumang transfer station, pasada 12:00 na ng hating gabi. "Magpahinga muna tayong sandali," sabi ni Aling Senya mula sa truck. "Mamaya ng Sinal Lud." Sa tapat ng station ay may isang abandonadong waiting shed. Kalawangin ng bubong, sira ang isang poste at basag ang kalahati ng upuan. Ngunit dahil malakas ang ulan, doon na muna sila sumilong. Umupo si Yalina sa pinakadulong bahagi at inilabas ang kanyang natitirang pandesal. Basa na iyon kaunti sa gilid, ngunit kinain niya pa rin. Sa kabilang tabi ay nakasandal si Brix, tahimik na nakapikit. Si Teban naman ay panay pa rin ng daldal kahit inaantok na. "Pag yumaman ako," Sabi nito, "hindi na ako papayag na maulanan ng basura. Magkakaroon ako ng 10 payong. Bawat kulay, iba-iba. Una mong bilhin utak mo," sabi ni Brix nang hindi dumidilat. Bahagyang natawa si Yalina, pero maya-maya ay natahimik din. Ang tunog ng ulan sa bubong, ang paghampas ng hangin at ang sobrang pagod ng katawan niya ay unti-unting nagpabigat sa kanyang mga talukap. Iniyakap niya sa dibdib ang lumong bag niya. Saglit niyang naisip ang kanyang ina, ang project ni Nimuel, ang kaltas ni Dastan, ang daya sa timbangan ni Paul, ang billboard ni Crisanto Valenya, ang malayong buhay ng mga may pera. Hanggang sa hindi na niya namalayang nakatulog siya.
Sa mismong gabing yon, sa madilim ding kalsadang iyon, dumaan ang sasakyan ni Crisanto Valleña. Huminto siya ng bahagya dahil sa lakas ng ulan at sa gulo ng isip. Sa di kalayuan ay natanaw niya ang waiting shed at ang ilang pagod na katawan ng mga taong nagsisilong. At sa gitna ng mga iyon, namukhaan niya ang dalagang nakita niyang nakatingin sa billboard ng kumpanya niya ng hapong iyon habang natigil ang trapiko. Si Yelena. Hindi niya alam ang pangalan nito, hindi niya alam ang kwento nito, pero may kung anong tumama sa kanya nang makita niya ang mukha nitong himbing sa tulog sa gitna ng unos. Yakap ang mumurayong bag at basang-basa ang laylayan ng uniforme. Walang arte, walang pagkukunwari, walang pakay. Tinitigan niya ang briefcase sa tabi niya. Sa mga huling buwan, parang lahat ng nasa paligid niya ay may presyo, may agenda, may kapalit. Ngunit sa gabing iyon, sa gitna ng ulan at amoy bakal ng lungsod, bigla niyang naramdaman ng isang mapanganib na pagnanais. Subukin kung may natitira pa bang hindi nasisira ng pera. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, hawak ang itim na briefcase. Hindi pa niya tuluyang inilalapag. Nasa ilang hakbang pa lang siya mula sa waiting shed nang muling kumidlat sa langit. At sa liwanag na iyon, lalong luminaw sa kanya ang mukha ng natutulog na dalaga na hindi niya alam na babago sa marami pang bagay sa buhay niya. Bago tayo muling dumako sa susunod na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna ulit sa bigat at kaba ng gabing ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan dahil may mga gabing sa tingin natin ay karaniwan lang pero sa totoo, iyon na pala ang gabing hahati sa dati at sa bagong buhay ng isang tao. Nanatiling nakatayo si Crisanto Valleña sa ilalim ng mahinang ambon, hawak ang itim na briefcase na parabang biglang bumigat sa kanyang kamay. Mula sa waiting shed ay tanaw niya ang 3 garbage collectors na pinanghihinaan na ng pagod sa pangangalaga. Ang isa ay nakasandal at bahagyang nakapikit, si Brix. Ang isa naman ay pasandal-sandal, ngunit mukhang pilit nilalabanan ng antok, si Teban. At sa pinakadulong bahagi ng sira-sirang upuan ay naroon ang dalagang may basang buhok, maruming laylayan ng uniforme at yakap ang lumang bag na halos mapunit na sa gamit. Si Yelena. Hindi alam ni Crisanto kung bakit hindi siya kaagad umalis. Maaari naman niyang ipagwalang bahala ang eksenang iyon. Maaari naman siyang bumalik sa kotse at magtungo sa hotel suite na lagi niyang tinutuluyan kapag gusto niyang mawala sa paningin ng mga kakilala. Maaari rin niyang ituloy ang plano para sa kinabukasan at huwag nang pakialaman ang buhay ng mga estrangherong ito. Ngunit sa loob-loob niya, parang may kung anong nagpilit na huminto siya. Naaalala niya bigla ang huling pag-uusap nila ni Veris bago siya lumabas ng opisina. Lahat naman ng tao may katapat na halaga, Crisanto, sabi nito nang may malamig ng ngiti. Masyado ka lang nagpapanggap na may kabutihan pang natitira sa mundo. Noon ay hindi na siya sumagot. Pero ngayong narito siya, hawak ang briefcase na naglalaman ng salapi na kayang pagbaguhin ng kapalaran ng isang maralitang pamilya. Gusto niyang patunayan, hindi lang kay Veris, kundi sa sarili niyang baka unti-unti nang naniniwala sa kaparehong bagay na hindi lahat ay kayang bilhin ng pera. Dahan-dahan siyang bumaba ng sasakyan, hawak ang itim na briefcase. Hindi pa niya tuluyang inilalapag. Nasa ilang hakbang pa lang siya mula sa waiting shed nang muling kumidlat sa langit. At sa liwanag na iyon, lalong luminaw sa kanya ang mukha ng natutulog na dalaga na hindi niya alam na babago sa marami pang bagay sa buhay niya. Nagtaas ng ulo si Teban nang narinig ang yabag. Oy, mahina nitong sabi kay Brix. May tao. Nagdilat si Brix at bahagyang tumuwid. Kahit pagod, naging mapagbantay ang mga mata nito nang makita ang lalaking naka-Amerikana sa 10 oras ng gabi. Boss, may kailangan po kayo? Tanong ni Brix. Hindi pa laban pero handang umalma kung kinakailangan. Saglit na tumingin si Crisanto sa kabila. Naisip niyang kapag kinausap niya ang mga ito, posibleng mawala ang natural na resulta ng gusto niyang subukan. Kaya maikli lamang ang isinagot niya. Wala, dadaan lang. Tinapunan siya ni Teban ng mabilis na tingin. 10 oras na boss, baka maligaw kayo rito. Bahagyang tumanggo si Crisanto ngunit hindi na nagsalita.
Sa halip ay ibinaba niya ang briefcase sa tabi ng upuan kung saan natutulog si Alina. Hindi dikit na dikit sa katawan nito, ngunit sapat na malapit upang halatang para sa kanyang naiwan. Sandali siyang tumitig sa mukha ng dalaga. May bakas pa iyon ng hirap, pagod at gutom, ngunit may isang kakaibang kapayapaan ding hindi niya matandaan kung kailan huli niyang nakita sa mukha ng mga taong nakapaligid sa kanya. Pagkatapos ay tumalikod siya. "Boss," tawag ni Bricks nang mapansing may iniwan nito. "May gamit kayo." Hindi lumingon si Crisanto. Sa bilis ng ulan at dilim ng kalsada, umandar muli ang sasakyan niya at nawala sa paningin nila. Napakamot si Teban. "Ano yun? Nalulo na ba ako sa gutom o may nakita talaga tayong mayamang naligaw?" Lumapit si Bricks sa upuan at nakita ang briefcase. Kumunot ang noo nito. Mukhang mamahalin. "Aba, baka bomba," sabi ni Teban na agad ding umatras ng kaunti. Baliw. Napamulat si Alina nang marinig ang boses ng dalawa. Agad siyang napabangon, nalilito pa. "Ha? Tapos na ba pahinga?" "Hindi pa, pero may iniwan dito." Pagtingin ni Alina sa tabi niya, natigilan siya. Itim, makinis at halatang mamahalin ng briefcase. Hindi ito bagay sa gusgusing paligid ng waiting shed at lalong hindi bagay sa kanyang tabi. "Kanino yan?" tanong ni Alina. "Sa lalaking umalis ngayon lang," sagot ni Teban. "Mukhang mayaman, hindi man lang tumigil." Napatayo si Alina at tinawag ang direksyon na nilisan ng sasakyan. "Boss! Boss!" Ngunit wala na. Nalamon na ng ulan at dilim ang sasakyan. Saglit nagkatitigan silang tatlo. "Buksan ba natin?" Maingat na tanong ni Teban. "Hindi dapat," mabilis na sagot ni Alina. "Kasi paano kung may ID sa loob?" Balik ni Bricks. Iyon ang tanging lohikang tumimo kay Alina. Kung may pagkakakilanlan sa loob, baka maibalik nila agad. Ngulit kahit ganon, parang may masamang kutob na sumiksik sa dibdib niya. Sa mundong kinalakhan niya, ang mga bagay na basta dumarating ng napakalaki ay kadalasang may kapalit na gulo. Dahan-dahan niyang kinalas ang lock. At nang bumukas ang briefcase, parang sabay-sabay tumigil ang tunog ng ulan, hangin at pagod sa paligid nila. Pera. Makapal na bungkus-bungkus ng salapi ang maayos na nakahanay sa loob. Hindi tigi-isang piraso, hindi iisang bandol lang, kundi maraming bungkus na halatang milyong halaga. Napaatras si Teban. "Diyos ko," halos pabulon nitong sabi. "Totoo ba to?" Napatidigan si Bricks walang imik. Si Alina naman ay pakiramdam niya biglang natuyo ang lalamunan niya. Hindi pa siya nakakakita ng ganoon karaming pera sa tangang buhay niya. Ang 300 para sa project ni Nimuel ay pinoproblema niya na. Ang gamot ng ina niya ay pinaghahati-hati nila sa tingi-tingi bili. Ang bigas nila minsan ay kalahating kilo lang muna. Tapos ngayon, nasa harap niya ang halagang kayang baguhin ang buhay nila sa isang iglap. "Isara mo," sabi ni Bricks, mababa ang boses. Hindi gumalaw si Alina. Sa isip niya ay nagsisigawan ang napakaraming bagay. Pwede nang maipagamot si inay. Pwede nang makapag-aral ng tuloy-tuloy si Nimuel. Pwede na silang makalipat ng bahay. Pwede na siyang tumigil sa basura. Pwede na. "Ate Alina," nanginginig ang boses ni Teban. "Hindi naman kasalanan kung iniwan sa'yo, di ba?" Agad siyang napatingin rito. "Huwag mo kong tawaging ganyan kung ganyan ang sasabihin mo." Malamig niyang tugon. "Hindi. Ang sinasabi ko lang," natigilan si Teban. "Ang dami niyan. Hindi natin alam kung saan galing. Paano kung masamang pera yan? Lalong hindi natin dapat galawin." Sabi ni Bricks. Hinigit ni Alina ang malalim na hininga at muling isinara ang briefcase. Nangginginig ang daliri niya. Hindi dahil gusto niyang kunin ang pera, kundi dahil alam niyang sinusubok siya ng gutom, pagod at pangangailangan sa pinakamalupit na paraan. "Dalhin natin sa barangay o sa pulis," sabi niya. Napakunot ang noo ni Bricks. "Sigurado ka?" "Oo. Paano kung tayo ang pagbintangan? Mas mabuti nang may malinaw tayong ginawa kaysa may iginatago tayo," sagot ni Alina. "Kapag nalaman ng may-ari na nasa atin to at hindi natin isinoli, tapos tayo." Tahimik na tumanggo si Bricks. Ngunit si Teban ay halatang nababahana pa rin. "Alina, hindi ko sinasabing angkinin natin,"
sabi nito. Pero pwede namang bukas na. Ilagay muna natin sa safe na lugar. Maling simula na agad yun, mariing sagot ni Alina. Kaya nga maraming napapahamak dahil inuuna ang tukso bago ang tama. Sa mga sandaling iyon, walang nakakaalam na sa loob ng sasakyan niyang palayo ay patuloy ding ginigiba ng sariling isip si Crisanto. Nasa ilang kanto na siya ngunit hindi niya pa rin tuluyang mawari kung tama ba ang ginawa niya. Hindi siya sanay sa impulsive decisions. Lahat ng galaw niya sa negosyo ay pinag-iisipan. Lahat ng deal ay pinaplano. Ngunit ang ginawa niya ngayong gabi ay walang legal team, walang board approval, at walang kasigurahan. Isa iyong emosyonal, mapanganib, at halos kahibangang hakbang. Kung kukunin nila, wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo. Bulong niya sa manibela. Ngunit kahit sinasabi niya iyon, may maliit na bahagi ng puso niyang gustong mali ang kanyang pagdududa sa tao. Samantala, bumalik sa truck ang tatlo kasama ang briefcase. Nagpasya si Aling Senya na putulin na ang natitirang pahinga at dalhin sila agad sa barangay outpost na pinakamalapit bago bumalik sa transfer station. Nang makita ng matanda ang laman ng briefcase, napahawak ito sa dibdib. Anak ko ng... Yalina, totoo ba to? Opo, sabi ng dalaga. May lalaking nag-iwan po sa waiting shed. Hindi namin kilala. Napailing si Aling Senya. Napakadelikado nito. Oo nga po kaya gusto kong ipablatter agad, sagot ni Yalina. Sa labas ng barangay outpost ay malakas pa rin ang ulan. Pagpasok nila roon agad silang sinalubong ng barangay officer na si Kagawad Osric Merenda. Isang lalaking sanay magsalita ng mabait kapag may kamera, ngunit nag-iiba ang tono kapag wala. Ano yan? Talong nito nang mapansin ang briefcase. Ipinaliwanag ni Yalina ang nangyari. Ngunit sa halip na purong paghanga, unang lumitaw sa mukha ni Osric ang interes. Ibang klaseng interes. Yung tipong mabilis magkwenta sa isip. Buksan nga, sabi nito. Nang buksan at makita ang laman, nag-iba ang timpla ng opisina. Maging ang dalawang tanod ay napalunok. Ang dami nito ah. Sigurado ba kayong wala kayong kunin? Agad na tumigas ang mukha ni Yalina. Kung may kinuha kami, hindi na sana namin ito dinala rito. Hindi tayo sigurado, sagot ni Osric na parang nanguusisa lang ngulit may bahid ng hinala. Procedure lang. Sumabat si Brix. Kagawad, mauyos po kaming lumapit dito. Sana naman po wag ninyo kaming tratuhing magnanakaw. Napasinghap si Tiban. Oo nga, kami na nga ang nagbalik eh. Tinignan sila ni Osric at saka numiti ng bahagya. Mainit ang ulo nyo. Sige, gagawa tayo ng report. Habang isinusulat ang blotter entry, hindi maalis kay Yalina ang kaba. Hindi dahil may tinatago siya, kundi dahil sa bansag ng mundo sa mga katulad nila. Isang mali lang sa kwento, isang taong may impluensya lang ang magsabi na sila ang nagnakaw, pwedeng sila ang makulong. Ganun kadali para sa mahirap ang mapagbintangan. Pagkalipas ng halos isang oras, pinayaho sila ng barangay na i-report din ito sa presinto para mas formal. Ngunit sa oras na iyon ay madaling araw na at kailangan pa nilang magtapos ng duty. Nagpasya si Aling Senya na ipasok sa opisyal na custody ng barangay pansamantala na may pirma nilang lahat bilang witness. Bago sila umalis, lumapit si Osric kay Yalina. Hiha, alam mo hiha, kung ako sa inyo, tahimik lang ako rito. Masyadong malaking pera yan. Baka kung sino-sinong tao pa ang makaalam. Napatingin si Yalina sa kanya. Mas gusto ko pong malaman ng tunay na may-ari kaysa kami ang pagdudahan. Ngumiti si Osric ngunit hindi umabot sa mata ang ngiti. Matapang ka. Sa pagbabalik nila sa ruta, wala nang gaanong nagsalita sa truck. Lahat pagod, lahat kinakabahan, at lahat ay tila may naririnig na hindi masambit. Ang posibilidad na mula sa gabing iyon, hindi na magiging normal ang lahat. Pagsikat ng umaga, umuwi si Yalina sa bahay na parang hindi niya dama ang sariling paa. Ngulit bago pa man siya tuluyang makapasok, sinalubong siya ni Nimwel sa pintuan. Ate, bakit parang namutla ka? Tumingin si Yalina sa kapatid. Gusto niyang magsabi ngunit pinili muna niyang manahimik. Hindi pa niya kayang ilatag sa bibig ang nangyari. Mahabang gabi lang, sabi niya. Subalit hindi na sila binigyan ng pagkakataong manatiling tahimik. Bandang 9:00 ng umaga, dumating sa eskinita ang isang reporter ng lokal na istasyon kasama ang cameraman. Mabilis palang kumalat sa barangay ang usaping tungkol sa trash collector na nagbalik ng briefcase na puno ng malaking halaga.
May mga kapitbahay ng sumisilip, may mga batang nagkakagulo, at may mga tsismosang tila biglang bumango ang tingin kay Yalina dahil sa posibilidad na mayaman na siya. "Oh, siya ba yun?" Usisa ni Ludivina mula sa kabilang bahay. "Si Yalina?" Lumapit ang reporter. "Ikaw ba si Yalina Vergara?" Napakurap siya. "Opo, bakit po?" "May gusto lang kaming malinawan tungkol sa briefcase na ibinalik mo." Biglang tumibok ng malakas ang dibdib ni Yalina. Sa kabilang panig naman ng lungsod, kasalukuyang nakaupo si Crisanto sa isang pribadong lounge. Hawak ang kape ngunit hindi iniinom. Pinapanood lamang niya ang umagang unti-unting lumiliwanag sa bintana. Magdamag siyang halos hindi nakatulog, at sa mga susunod na sandali, hindi pa niya alam na ang simpleng test na ginawa niya ay hindi lamang sasagot sa tanong niya tungkol sa dangal, babaguhin din nito ang direksyon niyang buhay niya mismo. Bago tayo muling kumuloy sa mas mabigat na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa kaba at pag-asa ng umagang ito. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Dahil may mga umagang paggising mo, akala mo pareho lang sa kahapon. Pero hindi mo alam, iyon na pala ang araw na babaguhin ang tingin ng buong mundo sa isang tulad mo. Nakatayo si Yalina Vergara sa tapat ng kanilang maliit na bahay habang nakatutok sa kanya ang kamera ng lokal na istasyon. Hindi pa niya lubos maunawaan kung paanong sa loob lamang ng ilang oras mula sa isang gabing halos himatayin siya sa pagod, heto siya ngayon at inuusisa ng mga taong dati hindi man lang napapalingon sa mga tulad niyang trash collector. "Miss Yalina," sabi ng reporter na si Bembel Soria, maayos ang bihis at mabilis magsalita. "Totoo po bang may nag-iwan ng briefcase na puno ng malaking halaga sa tabi ninyo habang kayo ay natutulog sa waiting shed?" Bahagyang natigilan si Yalina. Sa gilid ng paningin niya ay nakita niya ang mga kapitbahay na nagsisilipan, ang mga batang nakasandal sa poste at si Ludivina Pacheco na halatang gustong marinig ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig. "Opo," sagot niya. "Pero hindi po sa akin iyon, kaya dinala po namin agad sa barangay." "Ano po ang naramdaman niyo nang makita niyong puro pera ang laman?" Dito siya napalunok. Sa totoo lang, hindi niya kayang magsinungaling. Takot man siyang husgahan, alam niyang mas gusto niyang totoo ang kwento kaysa pakitaong taong malinis. "Nanginig po ako," diretsahang niyang sagot. "Hindi po dahil gusto kong kunin, kundi dahil alam kong pwedeng ikasira ng buhay namin iyon kung magkamali kami ng desisyon." Napatingin ang reporter sa kanya ng may kuunting paghama, bagamat mabilis ding bumalik sa pagiging neutral. "Sa gitna po ng kahirapan ninyo, bakit hindi nyo naisip na itago na lang?" Narinig iyon ni Nimwel mula sa may pintuan at bahagyang napayuko. Si Mirasol naman ay nakaupo sa loob, kita sa muka ang pag-aalala. Tahimik munang tumingin si Yalina sa lupa bago sumagot. "Kasi po kahit mahirap kami, ayokong turuan ng kapatid ko na ang pag-ahon sa hirap ay dapat galing sa hindi mo pag-aari. Kung hindi po sa amin iyon, hindi po sa amin iyon." May ilang bulungan sa paligid. Maging si Ludivina ay sandaling natahimik. Hindi nagtagal ay ipinalabas agad sa segment ng istasyon ang maikling panayam. Mas mabilis pa sa ulan ang balita, mula sa mga cellphone ng tsismoso sa kanto hanggang sa mga group chat ng barangay at mga pahina sa social media, unti-unting kumalat ang mukha ni Yalina, ang dalagang trash collector na tumangging galawin ng briefcase na puno ng pera. Sa kabilang dako ng lungsod, kasalukuyang nakaupo si Crisanto Balenya sa pribadong lounge ng isang business hotel nang umilaw ang telebisyon sa harap niya. Hindi niya sana pinapansin ang umaga. Magdamag siyang halos walang tulog at sa bawat oras na lumilipas ay mas lalo niyang iniisip kung naging hangal ba siya sa ginawa niya noong gabi. Ngulit nang marinig niya ang boses ng anchor, napabaling siya. Isang dalagang trash collector ang pinag-uusapan ngayon matapos niyang isauli sa barangay ang isang briefcase na naglalaman umano ng malaking halaga ng pera. Halos hindi na siya kumurap habang lumabas sa screen ang mukha ni Yalina. Nasa payak na t-shirt lang ito, halatang puyat, ngunit malinaw sa mga mata ang pagiging diretso at matatag. At nang marinig ni Crisanto ang mismong sagot nitong, "Kung hindi po sa amin iyon, hindi po sa amin iyon," para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahan siyang napasandal sa sofa. "Diyos ko," halos pabulong niyang nasabi.
Hindi niya inaasahan iyon, hindi dahil imposible, kundi dahil masyado na siyang nasanay sa mundong laging may kapalit ang kabutihan. Sa boardroom, sa pamilya, sa pag-ibig, sa negosyo, lahat tila may katumbas na interes. At ngayon, sa isang dalagang ni hindi niya kilala, naroon ang isang uri ng katapatan na hindi niya naaalalang huli niyang nasilayan. Agad niyang dinampot ang telepono at tinawagan ng kanyang executive assistant na si Selmo Arandia. "Sir?" Sagot nito matapos ang ilang ring. "Hanapin mo ang full report tungkol sa briefcase na naiblatter sa barangay malapit sa lumang transfer station." "Sir?" Halatang nagulat si Selmo. "Kayo po ba ang—" "Just do it." Pagkababa ng tawag, napahawak si Crisanto sa noo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi pera, deal o power struggle ang laman ng isip niya. Isang tanong lang, paano nagawang manatiling ganoon katuwid ng isang taong araw-araw na linulubog sa hirap? Samantala, hindi naging payapa ang umaga sa eskinita ni Nayalina. Kasunod ng reporter ay dumating ang iba pang mausisi, mga kapitbahay, kakilala at mga taong biglang nagpakilalang malapit raw ka sa kanila. "Oh, Yalina, buti naman at mabait ka pala talaga," sabi ni Ludivina na kanina lamang ay tila naghihintay mang pagkadulas niya. "Sabi ko na nga ba, may mabuting balik yan." Napatingin si Yalina sa matanda, ngunit hindi na ito sinagot ng masama. Sanay na siya sa biglang pag-iba ng kulay ng mga tao kapag may sikat na kwento sa paligid. Ngunit hindi lahat ng dumating ay may mabuting pakay. Bandang tanghali, isang lalaking nakapolo at may dalang ID ang nagpakilalang mula sa isang civic outreach group. Siya si Feline Abarca, makinis magsalita at palaging may ngiting tila sanay sa mga kamera. "Miss Yalina," sabi nito, "may mga foundation pong gustong tumulong sa inyo. Maaari po kayong mabigyan ng cash assistance, grocery package, at baka scholarship na rin. Pero kailangan po naming i-manage ng maayos ang public image ninyo." "Public image?" ulit ni Yalina. "Opo, kailangan po kasing maayos ang branding ng kwento ninyo. Halimbawa, kapag may interviews, may script dapat ng konti. May tamang linya, may tamang emosyon, para mas maraming sponsor ang maengganyo." Bahagyang nag-iba ang titig ni Yalina. "Script po?" Hindi naman totally kasinungalingan, mabilis na sagot ni Feline. "Pinapaganda lang. Kunwari, mas idiin natin na halos kunin mo na ang pera pero pinigilan ka ng konsensya. Mas dramatic po yun. Pero hindi po yun ang totoo." Tugon ni Yalina. Ngumiti si Feline, ngulit ngayon ay may halong pagkayamot. Minsan, kailangan talagang tulungan ng katotohanan para maging kapanipaniwala. Doon na tuluyang tumigas ang mukha ni Yalina. "Kung hindi niyo po kayang tanggapin ang totoong nangyari, wag na lang po." Mula sa loob ay narinig ni Nimwel ang usapan at lihim na napangiti sa atin niya. Sa gitna ng lahat, iyon pa rin ang atin niyang kilala. Hindi perpekto, hindi mayaman, ngunit hindi napapalingon sa madaling pakinabang. Kinahapunan, tinawag sa opisina ng hauling contractor sina Yalina, Brix at Teban. Pagpasok pa lang nila ay naroon na si Dastan Recio, ang supervisor nilang laging tila may ipinupundar na galit sa mga tauhan. "Ang gagaling nyo na pala ngayon," bungad nito. "Sikat na kayo." Hindi sumagot si Yalina. "Sir, pinatawag po ninyo kami?" tanong ni Brix. Tumayo si Dastan at ibinato ang isang kopya ng printed news feature sa mesa. "Ano to? Bakit pangalan ng kumpanya madadamay kapag sinabi ng media na mula kayo sa crew natin?" Totoo naman pong crew ninyo kami," sagot ni Teban bago pa mapigilan ang sarili. Pinandilatan siya ni Dastan. "Ikaw, manahimik ka." Pagkatapos ay humarap ito kay Yalina. "At ikaw, huwag kang masyadong magpakabanal sa TV. Baka akala ng mga tao dito api-api kayo." Natigilan si Yalina. "Sir, wala naman po akong sinabing masama sa kumpanya." "Hindi mo kailangan magsabi. Sapat ng mukha mong dugyot at kwento mong mahirap para magmukhang masama kami." Sumingit si Brix. "Sir, hindi naman po kasalanan kung iyon ang totoo naming buhay." "Brix," asik ni Dastan, "gusto mo ring sumikat?" Nunglit sa halip na umurong, mas tumuwid pa si Yalina. "Sir," sabi niya ng mahinahon ngunit matigas, "hindi po ako naghanap ng kamera. Sila po ang lumapit. At kung may ikakahiyaman kayo, hindi po ako yon." Saglit na nabingi ang silid sa katahimikan. Nakita ni Teban ang pagbago ng mukha ni Dastan.
Iyon ang tinig nagbabadya ng ganti. Mag-iingat ka, malamig na sabi ng supervisor. Ang mga taong biglang napapansin, mabilis ding nawawala. Paglabas nila ng opisina, napabuntong hininga si Tiban. Ayan na, galit na naman si Kalbong Buwaya. Hindi kalbo si Dastan. Sa ugali, oo. Hindi napigilan ni Yalina na mapangiti ng bahagya, ngunit mabilis din iyong napawi. Nararamdaman niyang hindi basta simpleng inis ang nasa likod ng tingin ni Dastan, parang may mas malalim itong takot, at marahil iyon ang klase ng takot ng taong alam na may tinatago siya. Samantala, sa mataas na gusali ng Valenia Logistics Group, hindi rin naging tahimik ang araw ni Crisanto. Pagpasok niya sa boardroom ay naroon na sina Veris, Leandro at Hernol. Ngunit bago pa man magsimula ang agenda, siya na ang unang nagsalita. Tanungin ko lang, napanood niyo ba ang balita? Nagkatinginan silang tatlo. Anong balita? Sagot ni Veris, bagamat halatang nag-iingat. About a trash collector returning a briefcase of cash. Bahagyang kumurap si Leandro. Bakit? May kinalaman ba iyon dito? Hindi agad sumagot si Crisanto. Sinusukat niya ang mga mukha nila. Walang gulat na natural, walang kuryosidad na totoo, parang puro pagkalkula. Nakakabilib nga, sabi ni Hernol, iniinom ng tubig. Rare species. Talaga? Malamig na tanong ni Crisanto. Lumapit si Veris kay Crisanto. Crisanto, ano ba talagang gusto mong palabasin? Naikuyom niya ang panga. Wala pa, pero nakakatuwang may mga tao palang hindi nabibili. Doon bahagyang tumalim ang mga mata ni Veris. Huwag mong gawing moral lesson ng isang random news feature. Bakit? Tinamaan ka ba? Natahimik ang tatlo. Ngunit sa sandaling iyon, mas lalo pang natiyak si Crisanto na may mga tao sa paligid niya na hindi kayang tumingin sa kabutihan nang hindi naghahanap ng butas. Pagsapit ng hapon, dumating si Selmo dala ang kopya ng blotter at paunang impormasyon. Sir, na-confirm po na i-turn over nga sa barangay ang briefcase. Ang pangalan ng dalaga ay Yalina Vergara, trash collector under a subcontractor crew. Wala pong anumang discrepancy sa initial inventory. Tahimik na kinuha ni Crisanto ang papeles. Sa ibaba ng report ay naroon ang pirma ni Yalina. Simple, diretso, walang arte. May address po? Tanong niya. Opo. Huminga siya ng malalim. Ihanda mo ang sasakyan mamaya, pero walang media. Walang kasama kundi ikaw. Pupuntahan niyo po siya? Hindi agad sumagot si Crisanto. Tinignan niya muna ang pirma sa papel bago dahan-dahang tumanggo. Oo, panahon ng kunin ko ang briefcase ko at panahon na ring makita ko ng harapan ng taong hindi natin kayang bilhin. Habang papalubog ang araw, muling umuwi si Yalina sa kanilang bahay dala ang mabigat na pakiramdam. May ilang tumutulong tingin sa kanya, may ilang naiinggit, may ilang nag-aabang ng susunod niyang hakbang. Ngunit sa lahat ng iyon, mas mabigat ang isang bagay na hindi niya masabi kahit kanino. Ang pakiramdam na mula nang buksan niya ang briefcase na iyon, para bang binuksan din niya ang pinto sa isang mundong hindi na basta-basta magsasara. At habang sa loob ng kanilang munting bahay, ay maingat niyang pinakapakain ng kanyang ina at kinukumusta ang aralin ni Nemuel, sa labas naman ng lungsod ay paparating na ang lalaking may-ari ng briefcase. Isang lalaking ang buhay ay sanay sa kapangyarihan, ngunit ngayon ay papalapit sa isang pintong yari sa yero para harapin ang unang taong nagpayanig sa kanyang paniniwala sa mahabang panahon. Bago tayo muling tumuloy sa mas masakit at mas mabigat na yugto ng ating istorya, makisabay ka muna sa pintig ng panahong lumipas. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood o pinakikinggan. Dahil may mga tagumpay na hindi dumarating ng biglaan, pinaghihirapan, dinudurog, at muling binubuo habang lumilipas ang mga buwan at taon. Pagkatapos ng gabing iyon na halos hindi na mapakali si Yalina sa dami ng nangyari, dumating si Crisanto Valenia sa kanilang eskinita kinabukasan nang hindi marangyaang dating. Walang convoy, walang media, walang malalaking salita. Taming ang assistant niyang si Selmo lamang ang kasama.
Pagkababa pa lang niya ng sasakyan, nagsilipatan agad ang mga tao sa kanto. Ang mga batang dating naglalaro ng tansan ay biglang tumigil. Ang mga tindera sa karinderya ay nagkubli ngunit nakatunghay. At si Ludivina Pacheco, na parang laging may radar sa mga pangyayaring pwedeng maichismis, ay halos mapatib ang leeg sa kakatanaw. Anong meron dito? Bulong nito sa katabing si Aling Berta. Mukhang malaking tao. Sa loob ng bahay, kadatapos lamang pakainin ni Yalina ang kanyang ina na si Mirasol nang marinig ang mahinang katok. "Ate," sabi ni Nimiwel habang sumisilip sa siwang ng pinto. "May dalawang lalaki sa labas, yung isa parang mayaman." Huminga ng malalim si Yalina. Sa loob-loob niya, alam na niya kung sino iyon bago pa man buksan ng pinto. At tama siya. Nang magtama ang mga mata nila ni Crisanto, sandaling walang nagsalita. Sa unang tingin, magkaiba talaga ang kanilang mundo. Siya nakasuot ng simpleng kupas na damit, bakas ang pagod sa muka, mga kamay na sanay sa dumi at trabaho. Ito naman maayos ang tindig, mamahali ng relo, at may dala pa ring uri ng katahimikang sanay utusan ng paligid. Pero sa pagitan nila ay may isang bagay ng hindi maikakaila, ang briefcase. "Kayo po ba ang may-ari?" tanong agad ni Yalina. Tumanggo si Crisanto. "Oo." "Bakit niyo po iniwan?" Hindi inaasahan ni Selmo ang direktahang tanong ng dalaga. Ngunit si Crisanto ay hindi umiwas, dahil gusto kong makita kung may magbabalik. Napakunot ang noo ni Yalina. "Sinubukan niyo po ako." "Hindi lang ikaw," sabi. Takos tila kinurek ang sarili. "Sinubukan ko ang sarili kong paniniwala." Tahimik si Yalina. Nasa likuran niya si Nimiwel, halatang protektibo ang tingin sa lalaki. Sa loob naman ng bahay, bahagyang nakaawang ang kurtina dahil si Mirasol man ay gusto ring makita ang bisita. Maya-maya ay lumabas sina Brix at Teban na parehong inabisuhan ni Aling Senya na baka dumating ang may-ari ng pera. "Oh, siya na ba yon?" bulong ni Teban kay Brix. "Boses mo," sagot ni Brix. Ipinaliwanag ni Crisanto na siya ang magpapatunay sa barangay at presinto para ma-release na ang briefcase sa kanya. Ngunit bago pa man sila umalis, bigla siyang bumalik muli kay Yalina. "May gusto sana akong i-offer sa'yo." Mabilis na tumigas ang muka ng dalaga. Kung reward po, ay hindi na kailangan. Hindi iyon ikinagulat ni Crisanto. "Hindi lang reward. Gusto kong malaman ang kalagayan ninyong mga workers sa ilalim ng hauling contractors. Matagal ko nang pinaghihinala ang may mga anomalya sa chain. At sa tingin ko, mas alam mo ang totoo kaysa sa mga report na napupunta sa mesa ko." Napatingin si Yalina. "Mesa nyo?" "May-ari ako ng Valenia Logistics Group." Diretso nitong sabi. Doon napasinghap si Teban. "Ha? Yung nasa billboard?" Napatingin din si Brix at maging si Nimiwel ay napakurap. Hindi sumagot si Yalina agad. Naalala niya ang billboard na tinitigan niya noong isang hapon. Hindi niya akalaing darating ang lalaking iyon sa mismong pinto nila. "Ano pong gusto niyong mangyari?" tanong niya. "Hindi ko pa lubos alam," sagot ni Crisanto. "Pero gusto kong magsimula sa totoo." Iyon ang naging simula. Hindi sa isang fairy tale, hindi sa biglaang pagyaman, hindi sa instant na pag-ibig, kundi sa isang serye ng mahihirap, alanganin at mabusising hakbang. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit na pinapapunta si Yalina sa isang maliit na satellite office ng Valenia Group sa Maynila. Hindi bilang dekorasyon sa media, kundi bilang mapagkukunan ng aktwal na impormasyon tungkol sa kalagayan ng ground workers. Nandun niya unang nakilala si Drina Salcedo, isang social worker na kinuha ni Crisanto para mangalap ng worker welfare data, at si Maelo Turingan, isang tahimik ngunit matalas na accountant na nagsimulang makakita ng hindi tugmang kaltas at ghost charges sa contractor records. "Miss Yalina," sabi minsan ni Drina habang nag-aayos ng mga forms, "kung hindi dahil sa'yo, hindi namin mahahalungkat ng ganito kabilis ang patterns." "Hindi ko po alam ang mga patterns. Alam ko lang po kung sino ang kinakaltasan at sino ang pinapahirapan. At minsan, doon nagsisimula ang pinakamahalagang ebidensya."
sabi ni Maelo nang hindi tumitingin mula sa laptop. Dahan-dahang nagbago ang buhay ni Yelena. Hindi siya yumaman bigla, pero binigyan siya ni Crisanto ng regular na allowance bilang Workers' Welfare Field Representative sa isang bagong pilot initiative na inilunsad nila. Sa unang pagkakataon, may legal siyang kontrata, may malinaw na sahod, may pamasahe, may oras para umuwi ng hindi wasak ang katawan araw-araw sa basura. Dahil doon, nakabili siya ng mas maayos na gamot para kay Mirasol. Naipasok din niya si Nimuel sa isang mas matinong school supply program. At nang minsang madelay ang project fee ni Nimuel, hindi na niya kailangang mangutang sa tindahan. Ngulit kasabay ng pag-angat niya ay ang pagdilim ng paligid. Hindi natutuwa si Dastan Recio sa mga naririnig niyang pagbabago, lalo na nang magsimula ang internal audit sa ilang subcontracted routes. Akala mo kung sino na siya, isang trash collector lang naman. Ngayon kung makapasok sa opisina ng mga boss parang kung sinong malinis. Humigop si Paul ng alak at ngumiti. Di siraan mo. Hindi ganun kadali. Malapit na sa may-ari. Mas madali nga. Kunting bulong lang alam mo nang sasabihin ng tao. At doon nagsimulang kumalat ang unang lason. Sa umpisa'y bulong lang sa kanto. Tapos usapan sa break time. Hanggang sa naging lantaran. Baka naman kaya napapansin si Yelena, may espesyal ng ugnayan na sila ni Crisanto, sabi ng isa. Baka ginamit lang yung briefcase issue para umangat, sabi naman ng iba. Maging si Ludivina ay muling nagbago ng ihip ng hangin. Hindi mo rin masabi sa panahong ngayon, magaganda ang nangyayari sa mga marunong dumiskarte. Narinig iyon ni Nimuel at hindi napigilan ng sarili. Mas marangal pa ang ate ko kaysa sa bunganga nyo, sigaw niya. Aba, bastos, balik ni Ludivina. Lumabas si Yelena at agad hinila si Nimuel paloob. Ngunit sa loob ng bahay, siya naman ang napaupo. Hindi niya akalaing mas masakit pala minsan ang paninirang hindi mo mahawakan. Kung suntok sana, baka kakayanin. Pero salitang kumakapit sa dangal mo. Iyon ang unti-unting nagpapabigat sa dibdib. Nang nalaman iyon ni Crisanto, agad siyang dumalaw sa opisina kung saan nagtatrabaho si Yelena bilang field representative sa isang bagong pilot initiative na inilunsad nila. Bakit hindi mo sinabi? Tanong niya. Anong mapapala ko kung sasabihin ko? Pagod na sagot niya. Hindi naman mapikigilan ng tao sa bibig nila. Pero nasasaktan ka. Hindi ba kayo? Balik niya, bahagyang matalim ang tono. Sanay kayo sa mga issue sa mundo ninyo. Ako, hindi. Hindi nakasagot agad si Crisanto dahil tama siya. Sa mundo ni Crisanto, ang intriga ay bahagi ng laro. Ang masaktan ay pribadong bagay, hindi isinasa publiko. Ngulit para kay Yelena, ang bawat bulong ay tumatama hindi lamang sa kanya, kundi sa buong pamilya niya. Kapag siya ang siniraan, parang nadadamay si Mirasol, si Nimuel, at ang alaala ng ama niyang si Rodel. Makalipas ang ilang linggo, lumipas ang mga buwan, at pagdaan ng halos 2 taon, marami nang nagbago. Si Nimuel ay mas tumalino at mas lalong lumalim ang pangarap na maging environmental engineer dahil sa mga bagong exposure na nakukuha niya sa mga seminar na isinulong ng foundation program. Si Mirasol naman ay bahagyang nakakatayo na ng may tungkod dahil sa tuloy-tuloy na therapy. Si Brix ay ginawa ring regular field coordinator dahil sa sipag at katahimikan nitong magtrabaho, samantalang si Teban ay nalipat sa mas maayos na logistics support role matapos mapatunayan na kaya pala nitong maging mahusay kapag hindi puro biro ang ginagawa. Nagkaroon din ng mas marami pang taang umikot sa buhay ni Yelena. Naging kaibigan niya si Junver Pabilio, isang radio host na minsang nag-feature sa worker reforms at nagustuhan ang diretsyo niyang pananalita. Si Drina naman ay naging parang ate sa kanya sa loob ng opisina. At si Maelo, bagaman tahimik, ay naging isa sa mga taong nagturo sa kanya kung paanong basahin ang simpleng payroll discrepancies. Hindi mo kailangang maging accountant, sabi ni Maelo minsan. Kailangan mo lang matutong kilalanin kung saan ka niloloko. Ngunit habang tumitibay ang posisyon ni Yelena,
Lalo namang naging desperado ang mga kalaban. Isang hapon, biglang nabalitaang may nawawalang gamit sa storage facility ng subcontractor. Bago pa man matapos ang araw, si Brix ang tinurong salarin. Imposible yan, agad na sabi ni Yelena nang marinig ang balita. Ngunit pagdating nila sa pasilidad, naroon na si Dastan at may hawak na inventory report. Nasa locker niya ang resibo, sabi nito. Planted yan, mariing sabi ni Brix. Hindi akin yan. Siyempre sasabihin mo yan, malamig na sagot ni Dastan. Naong gabing iyon, muntik nang madala si Brix sa presinto kung hindi lamang agad nakialam si Maelo at nagpakita ng timestamp inconsistency sa access records. Ngumit hindi doon nagtapos ang gulo. Pagkalipas lang ng ilang araw, si Teban naman ay inabangan sa labas ng terminal ng dalawang lalaking hindi nila kilala. Binugbog ito at binalaan. Sabihin mo sa kaibigan mong Yelena, tumitil na siya sa kakahukay. Hindi lahat ng basura dapat binubungkal. Nang makita ni Yelena si Teban sa klinik, nanginginig ang kanyang mga kamay. Teban, bulong niya. Namamaga ang pisngi ng lalaki pero pilit pa ring numisi. Oh, tingnan mo, sikat na talaga tayo. Napaluha si Yelena. Kasalanan ko to. Uy, huwag kang tanga, sabi ni Teban kahit hirap magsalita. Kasalanan to ng mga duwag na hindi makalaban ng patas. Paglabas niya ng klinik, nadatnan niya si Crisanto sa corridor. Hindi na niya napigilang magsalita ng diretsyo. Hanggang kailan tayo magtitiis ng ganito? Tanong niya, punong-puno ang boses. Kung talagang seryoso kayo sa pagbabago, ilabas na natin ang lahat. Hindi pwedeng puro tahimik na audit habang sinasaktan nila ang mga tao. Tahimik siyang tinignan ni Crisanto. Pagod din ang mga mata nito. Sugatan din sa paraang hindi laging nakikita. Dahil sa loob ng 2 taong iyon, lalo ring naging malinaw kay Crisanto kung gaano kalalim ang katiwaliang nakapaligid sa sariling negosyo at kung gaano kabigat ang preso ng paglinis dito. Kapag inilabas natin ang lahat, hindi na tayo makakabalik sa tahimik na buhay. Napatawang napait si Yelena. May tahimik pa ba akong buhay? Natigil si Crisanto at sa sandaling iyon, hindi na lamang silang employer at field representative. Hindi na lamang mayaman at mahirap. Hindi na lamang may-ari at dating trash collector. 2 taong sugatan sila na sabay na nakatingin sa parehong laban. Isang laban na kapag sinimulan na nilang lantaran, maaari silang durugin o tuluyang maglinis ng bulok na sistemang matagal nang nananamantala sa mga taong walang boses. Huminga ng malalim si Crisanto. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sige, Sabi niya, ilalabas natin ang buong katotohanan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, kahit puno ng takot ang dibdib ni Yelena, nakaramdam siya ng kakaibang linaw. Hindi dahil sigurado silang mananalo, kundi dahil sa wakas, titigil na rin sila sa pagtatanggol lamang sa sarili. Sasalagin na nila ang mismong ugat ng kabulukan. At sa dulo ng gabing iyon, habang nasa klinik pa rin si Teban, nasa holding room si Brix para sa formal na paglilinis ng pangalan, at si Mirasol kasama si Nimiwel ay nagdarasal sa kanilang maliit na bahay, magkatabi namang nakatayo sina Yelena at Crisanto sa koridor. Parehong tahimik, parehong pagod, at parehong alam na pagsapit ng mga susunod na araw, wala nang atrasan ang lahat.